Dominant Protector. Credit to the author. 5,751-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pangangaso ng mga kaluluwa. May isa pa. Nagulat din si Jenny, buti na lang at hindi peke ang kanyang Sky Class mid-phase peak strength, kaya naiwasan niya ang palaso sa huling sandali. Sa katunayan, napakakaunti lang ng karanasan sa pakikipaglaban ni Jenny. Kung hindi sana siya napunta sa ganoong kadelikadong sitwasyon. Kahit papaano, kailangan niyang panatilihin ang kanyang banal na pandama sa loob ng makatwirang saklaw. Gayunpaman, inilalabas lamang niya ito ng paminsan-minsan kapag kailangan niya ito. Wala siyang nararamdamang panganib. Ang palaso na iniwasan ni Jenny ay tumama sa mga hagdan na kahoy sa likuran niya. Bumaon ito sa hagdan ng walang kahit isang buntot na nakausli. Malinaw kung gaano kalakas ang palaso. Bago pa man matagpuan ni Jenny ang taong palihim na nagpana, ang taong may hawak na espadang hugis cross ay sumugod na palapit. Ang katawan ng espadang hugis cross ay naglalabas din ng mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Hahaha, mukhang maganda ang katawang espiritu na ito. Ang swerte mo naman, na makakasalubong mo ang isang napakagandang bagay sa pamamagitan lang ng paglalakad. Tumawa ang lalaking nakaitim habang tumatakbo. Kasabay nito, tumalon siya sa ere at iwinaksi ang kanyang espada kay Jenny. Itim na damit, gusto ko kahit kalahati lang ng ani ngayon. Huwag kang makipagtawaran. Isang figure ang sumulpot sa bubong ng kabilang gusali, at isang sexing babae na nakasuot ng leather suit ang direktang tumalon pababa. Habang sumisigaw sa ere, pinaputukan niya ang isa pang palaso kay Jenny. Medyo nagalit si Jenny. Mukhang walang kinalaman ang 2 taong ito kay Johansson. Pumunta sila para hanapin siya dahil pakiramdam nila ay isa siyang sinaunang espiritu. Sa kasamaang palad, mali ang akala nila sa pagkakataong ito, o sa halip, mali ang nahanap nilang target sa pangangaso. Kahit gaano pa kawalang karanasan si Jenny, isa siya sa mga nasa kalagitnaan ng yugto ng Sky Class. Maaaring hindi siya ang nangunguna sa karaniwang mundo, ngunit isa siya sa mga nangungunang nilalang. Paano siya mapapatamba ng 2 magkaibang aso at pusa? Kumislap ang katawan ni Jenny habang iniiwasan niya ang espada ng itim na kamiseta. Kasabay nito, inabot niya ang palaso para agawin ito, naghahandang ihagis pabalik. Sa paningin ni Jenny, kahit mabilis ang palaso, halos mabagal ang galaw nito. Madali niya itong nasalo, ngunit ang dating mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa palaso ay biglang tumaas at naging isang patong ng puting apoy. Nagulat si Jenny at itinapon ang palaso. Hindi na matiis ang sakit ng kanyang palad. Ito ay isang sakit na direktang nakakaapekto sa kanyang sinaunang espiritu. Mas masakit ito kaysa sa mga ordinaryong pisikal na pinsala. Hindi ka naman talaga nasaktan. Pana sa pangangaso, may problema ba sa pana mo? Hindi ganoon kadaling kunin ang kalahati ng ani. Ha! Nagulat na sabi ng itim na damit. Ang talim na tumama ay bumabalik na sa kanila. Bagamat walang tunay na pagbabago-bago ng chi sa 2 ito, hindi dapat maliitin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Natatawang nakipagkamay si Jenny sa kanya. Sobrang sakit na nang nararamdaman ko, tapos sinasabi mo pa rin na hindi ako nasaktan. Napakasama mo talagang matanda. Sa katunayan, ang lalaking nakaitim na ito ay nasa edad 38 o 39 na taong gulang lamang. Nasa kasagsagan siya ng kanyang buhay. Mukha lang siyang medyo matanda dahil sa kanyang makapal na balbas. Medyo kawalan ng katarungan ang ituring na isang matandang lalaki ni Jenny. May problema ba? Gusto mo bang barilin kita? Subukan mo na lang. Ngumisi ang sexing babae na nakahiga sa lupa at muling nagpana kay Jenny. Hahaha, ako dapat ang bumaril sa iyo. Gusto mo bang subukan? Pangaasar ng itim na damit. Ang espadang nasa kamay niya ay naging bola ng liwanag at bumalot kay Jenny. Malamig ang mukha ni Jenny. Habang nagiging mas mapanganib ang sitwasyon, mas nagiging kalmado siya. Alam niyang ang mga sandatang nasa kamay ng 2 taong ito ay maaaring makasakit sa kanyang sinaunang espiritu. Hindi niya maaaring hayaan silang gawin ang gusto nila.
Lumitaw ang anino ng malambot na baluti sa katawan ni Jenny, at pagkatapos ay direktang bumangga sa bilog ng liwanag na gawa sa cross na espada ng mga itim na damit. Kahit na masugitan siya nito ng isa o dalawang beses, gusto niyang paikliin ang distansya sa pagitan nilang dalawa hanggat maaari. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang iwasan ang palaso mula sa pana sa pangangaso, ngunit taliwas din ito sa inaasahan ni Beyond Blackshirt. Ang espadang krus na nagliliwanag na may mahinang puting liwanag ay tumama sa balikat ni Jenny at nagliyab. Gayunpaman, ang malambot na baluti ay tuluyang hamarang sa apoy. Hindi man lang natinag ang balikat ni Jenny. Sa sumunod na segundo, marahang dumampi na ang palad ni Jenny sa dibdib ng itim na damit. Pagkatapos ng mahinang kalabog, may dalawang mahinang tunog ng pagkalabog na narinig. Halata na nabali ang sternum ng itim na damit dahil sa palad ni Jenny, ngunit hindi ito dapat sapat para patayin siya. Medyo nagulat din si Jenny. Nagamit na niya ang 70% ng kanyang tunay na chi sa kanyang palad, ngunit maliliit na pinsala lamang ang naidulot nito. Ang lakas talaga ng katawan ng lalaking ito. Umungol ang itim na damit at dumura ng dugo. Napaatras siya ng ilang hakbang, ngunit ang espadang pang-crossguard na hawak niya ay tumatagos pa rin patungo sa leeg ni Jenny. Nakita niya na ang kakaibang malambot na baluti ni Jenny ay may kamangha-manghang lakas sa pagtatanggol, kaya gusto niyang atakihin ang mahahalagang bahagi nito ng walang proteksyon ng malambot na baluti. Kumurap ang mga mata ni Jenny. Bagamat wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, ang kanyang kakayahan sa pagkalkula ay lubhang makapangyarihan. Sa isang iglap, malinaw niyang nakalkula ang sitwasyon. Kung itim na damit lang ang kaharap niya, ang pinakamagandang gawin ni Jenny ay ang ipagpatuloy ang kanyang paghabol. Gayunpaman, ang problema ay mayroon din siyang pana para sa pangangaso. Nang mapagtonto niyang walang nagawa ang pana kay Jenny, inihagis ng panang panghuli ang napakagandang pana sa lupa. Inihagis niya ang kaliwang kamay sa likod ng kanyang baywang at hinugot ang isang piraso ng kumikinang na metal. Matapos pindutin ang spring, lumabas ang braso ng pana at agad na naging isang 1.2 metrong haba na composite bow. Ang mga palaso sa lalagyan ay hinugot at pinaputok ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, 6 na palaso ang sunod-sunod na pinaputok, na tumakip sa paligid ni Jenny. Dahil sa panghihimasok ng pana sa pangangaso kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Jenny na ipagpatuloy ang kanyang paghabol. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Jenny. Ang kanyang malakas na kakayahang magkalkula ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Upang mailigtas ang itim na kamisete, hindi namamalayang lumapit sa kanya ang pana sa pangangaso. Pinaihit ni Jenny ang kanyang katawan na parang isda, walang kahirap-hirap na dumaan sa puwang sa pagitan ng 6 na palaso at dumiretso sa pana sa pangangaso. Mag-ingat ka! Walang pakialam ang itim na damit sa dugo sa gilid ng kanyang big. Umungol siya at pinapadyak ang kanyang mga paa, sumugod patungo kay Jenny, sinusubukang pigilan ang atake nito. Alam ng lahat kung gaano kadelikado para sa isang archer na nasa malapit na distansya, maliban na lang kung ang archer ay mayroon ding malalakas na kakayahan sa malapitang pakikipaglaban. Magaling naman dirigma ang hunter bow, pero hindi siya kasing husay ng itim na shirt. Dahil kayang sakta ni Jenny ang itim na shirt sa malapitang labanan, tiyak na mapapatay niya ang hunter bow kapag nakalapit na siya rito. Malinaw na hindi inaasahan ng hunter bow na susugod si Jenny para salubungin ang mga palaso. Susmariosep, talagang sumugod siya ng walang sugat, kaya hindi napigilan ng hunter bow na magpanik sandali. 5,752. Hindi tumigil ang pana sa kanyang kamay. Patuloy niyang hinaranggan ang daanan ni Jenny ng may tamang tiyempo. Sa kasamaang palad, kahit na inakala ng pana sa pangangaso na perpekto ito, ang nakakatakot na kakayahan ni Jenny sa pagkalkula ay puno pa rin ng mga kapintasan. Kasama ang kanyang mas mataas na lakas, madali niyang naiwasan ang lahat ng palaso. Biglang nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Hunter Bow. Hindi dapat siya tumalon mula sa bubong ngayon lang. Bilang isang archer, ang pag-atake sa kalaban mula sa isang mataas na posisyon ang palaging pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, may katangahan niyang isinuko ang kalamangang ito. Masyado siyang naging pabaya. Akala niya ay matatalo nilang dalawa ang babaeng ito. Hindi niya inaasahan na nasipa niya ang isang bakal na plato.
Hindi namamalayan, ang mga paa ng pana ni Hunter ay nagbago mula sa pagsulong patungo sa pag-atras, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Bilang resulta, ang kanyang mga palaso ay hindi maiiwasang medyo nagkalat, at natural, parami ng parami ang mga depekto. Dahil sa bilis at momentum ni Jenny, nag-aalala ang Hunter Bow na baka maabutin siya ni Jenny sa susunod na segundo. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, si Jenny, na malinaw na may pagkakataong harapin siya, ay biglang nag-iba ng direksyon. Nagulat ang itim na damit na sumugod upang iligtas si Jenny. Naisip niya na hindi mababago ni Jenny ang direksyon niya ng ganoon kadali sa bilis niya. Gayunpaman, tila tuluyang binaliwala ni Jenny ang mga epekto ng inertia. Kaya niyang baguhin ang direksyon niya sa malawak na anggulo nang walang anumang kahirapan. Si Blackshirt, na sa simula ay gustong iligtas si Hunter Bow at tambangan si Jenny, ay nakaharap na ngayon kay Jenny mula sa harapan. Papalapit ng papalapit ang distansya sa pagitan nila. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Hunter Bow. Sa wakas ay napagtanto niya na ang target ni Jenny ay palaging itim na damit. Ang biglaang pag-atake ngayon ay isang pagkukunwari lamang. Hindi lamang nito nagambala ang kanyang ritmo, kundi naakit din nito ang itim na damit. Magandang plano iyon. Nang makitang malapit ng harapin muli ni Jenny ang nakaitim na damit, isang palaso lamang ang naiputok ng pana sa pangangaso upang hadlangan ang paggalaw ni Jenny. Sa kasamaang palad, hindi man lang natama ng palaso ang anino ni Jenny. Bilang isang veterano ng Spirit Hunter, alam na alam ito ng itim na kamiseta. Nang mapagtonto niyang nahulog siya sa isang patibong, wala siyang balak umatras. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng kanyang potensyal at sinaksak ang hugis krus na espada sa pagitan ng mga kilay ni Jenny. Sa lahat ng mga atake, isang diretsyong ulos ang pinakamabilis. Bukod pa rito, papalapit na sila sa isa't isa. Parang idinidiin pa nga ni Jenny ang noo niya sa dulo ng crossblade gamit ang itim na kamiseta. Pagkatapos, napagtanto ng itim na damit na isa lamang itong ilusyon. Binigyan siya ni Jenny ng isang mahiwagang ngiti at saka naglaho. Maging ang crossblade o ang palaso mula sa compound bow, walang isa man sa mga ito ang nakahawak kay Jenny dahil lumipat na ito sa gilid ng itim na damit. Casual niyang sinipa ang binti ng itim na damit. Gaano man kalakas ang katawan, mayroon pa ring mga kahinaan, tulad ng pagbaluktot ng mga binti. Ang itim na damit, na sumusugod ng may buong bilis, ay hindi inaasahan na masisipa siya sa lugar na ito ni Jenny. Bago pa niya lubusang magamit ang kanyang lakas, ang kanyang tuhod ay nabali ng isang napakalaking puwersa. Upang maging mas tumpak, kalahati ng puwersa ay ang kanyang sariling lakas. Dahil sa biglaang pagbabago, ang kanyang sariling lakas ay nabawasan, at nabali ang isa sa kanyang mga binti. Natagilid ang katawan ng itim na kamisete nang mawalan siya ng balanse. Nagpakawala siya ng malakas na ingay na parang tumatakbong kabayo, lalo na ang espada ng crossguard. Sa wakas ay wala na ito sa kanyang kontrol. Hindi tumigil si Jenny. Nilagpasan niya at sumugod ng buong bilis, na parang kidlat ay sumugod patungo sa kinaroroonan ng pana sa pangangaso. Bagamat mabilis din ang bilis ni Jenny, napigilan niya ang hindi bababa sa 30% ng kanyang lakas. Ang biglaang pagputok ng kapangyarihang ito ay lubos na ikinagulat ng kanyang pana sa pangangaso. Tutal, pakiramdam niya ay naabot na ni Jenny ang kanyang limitasyon sa kanyang pag-iwas kanina. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Jenny sa harap niya bago pa man siya makapano muli. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, ginamit ng panang pangaso ang compound bow bilang sandata at inihagis ito kay Jenny. Gayunpaman, ang panang pangaso ay talagang isang mahinang nilalang sa malapitan. Casual na iniabot ni Jenny ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ng panang pangaso na may hawak na compound bow. Gamit ang bahagyang puwersa, nabali ang kanyang palso. Mahinang ungol ang pinakawalan ng Hunter Bow. Dahil hindi niya makayanan ang sakit, sumandal ang kanyang katawan paatras, inilantad ang kanyang mainit na figure na nakabalot sa leather jacket. Sa kasamaang palad, hindi lalaki si Jenny, kaya wala siyang interes sa eksenang ito. Sino ka? Bakit mo ako inatake? Malamig na tanong ni Jenny. Hawak pa rin niya ang bali sa palso ng panang pangaso. Dahil umatras pa rin si Jenny, ang panang pangaso ay nakaluhod na sa lupa. Nakahilig din ang katawan niya, parang panang hinailan ng husto. Pasensya na, nagkamali kami. Patawarin mo kami sana ngayon din.
Halos maluha ang mga mata ng Hunter Bao Beauty sa sakit. Hindi siya makapag-abalang sagutin ang tanong at agad na nagmakaawa. Ang nakaitim na damit na nakadapa sa lupa ay hindi makabangon ng ilang sandali. Namumutla ang kanyang mukha at pawis na pawis siya. Tiningnan niya si Jenny ng may paggalang at tahimik na sumang-ayon sa pakiusap ng pana sa pangangaso. Bagamat tila abala si Jenny, agad silang nagpalitan ng suntok. Inabot lamang ng ilang segundo bago natapos ang buong labanan. Sagutin mo ang tanong. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Malamig na sabi ni Jenny habang itinutulak niya itong muli paatras. Muling sumanghel si Hunter Bao at mabilis na sumagot, dalawa kami ay mga spirit hunter, at dalubhasa kami sa paghahanap ng mga kaluluwang gumagala sa pagitan ng langit at lupa. Marami sa kanila ay masasamang espiritu at mga mapaghiganting espiritu. Pagkatapos silang patayin, kinokolekta namin ang pinakadalisay na soul power kapalit ng mga gantimpala. Sa pagkakataong ito, bulag kami sa pagnanais na patayin ka at nasaktan ka sa huli. Mayroon pa akong naipon na soul power dito, at handa akong ibigay ito sa iyo bilang tanda ng aking paghingi ng tawad. Tingnan ko. Huwag kang magloko. Kahit hindi alam ni Jenny kung ano ang soul power, hindi niya ito ibinunyag at direktang humingi ng soul power mula sa pana sa pangangaso. Siyempre, ang pana sa pangangaso ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang panlilinlang. Kung magkapareho lang ang kanilang mga lakas, maiisip pa rin niya na lumaban at maghanap ng pagkakataon upang makatakas. Gayunpaman, wala na siyang ganoong iniisip ngayon. Umaasa na lamang siya na matagumpay niyang maipagpalit ang kanyang buhay mula sa mga kamay ni Jenny. Mabilis na kinuha ng kabilang kamay niya ang isang bote ng jade mula sa isang maliit na bag sa kanyang baywang at iniabot ito kay Jenny. Ito ang bote ng aking pangungulekta ng kaluluwa. Nandito na ang lahat ng nakolekta kong soul power. Inabot ni Jenny ang kamay para kunin ito at sinuri gamit ang kanyang banal na pandama. Walang mekanismo. Nang pumasok ang kanyang banal na pandama sa bote ng jade, naramdaman ni Jenny na naging lubos na komportable ang kanyang sinaunang espiritu at mas naging malinaw ang kanyang mga iniisip. Tila isa itong magandang bagay. Maganda ito, makakatulong ito sa kasalukuyang sitwasyon ng kapatid kong si Terence. Hindi ko inakalang magkakaroon ako ng ganito nang hindi sinasadya. Tuwang-tuwa si Jenny at mabilis na itinago ang bote ng jade. Wala siyang pakialam kung ano ang propesyon ng isang spirit hunter. 5,753. Binitawan ni Jenny ang pagkakahawak niya sa panang panghuli. Hindi niya ito balak patayin. Sa halip, sumulyap siya sa gilid ng nakaitim na damit at tumingin dito ng nakangiti. Bumantong hininga si Blackshirt sa sarili, alam niyang nakaranas siya ng malaking kawalan ngayon. Gayunpaman, sino ang nag-utos sa kanila na ihatid ang kanilang mga sarili sa kanyang pintuan? Kung gusto pa niyang mabuhay, ang tanging magagawa niya ay ang magmakaawa para sa kapatawaran ni Jenny. Walang sabi-sabi, kinuha ng itim na damit ang kanyang bote ng pangungulekta ng kaluluwa at ibinigay ito kay Jenny. Hindi alam ni Jenny kung gaano kalaking soul power ang nasa dalawang bote, ngunit kalahati lang iyon. Sinasabi ng kanyang likas na ugali na makakatulong ang dalawang bote na ito sa kasalukuyang sitwasyon ni Terence. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang ito ng kaluluwa, at matatapos din ang usapin sa pagitan natin, tama ba? Malungkot na tanong ng itim na damit. Kahit na ang bote ay kasing laki lamang ng hinlalaki at kalahati lang ang laman, kung ibebenta niya ang mga bagay na ito, makakakuha siya ng milyon-milyong euro. Ngayon na ibinigay niya ang mga ito kay Jenny nang walang bayad, paano siya magiging masaya? Walang pakialam na sinulyapan ni Jenny ang itim na damit. Ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang suriin ang maliliit na bag ng itim na damit at ang pana sa pangangaso ng 2 beses. Matapos makumpirma na wala silang anumang karagdagang soul power, hindi na siya nagsalita pa. Paano ko gagamitin ito? Casual na tanong ni Jenny. Bagamat halos nahuhulaan niya ito, mas mabuting maging maingat dahil may kaugnayan ito kay Terence. Kung maglalakas loob ang dalawang ito na magsinungaling at saktan si Terence, hindi alintana ni Jenny na pumunta sa Europa para baligtarin ang mundo. Sabi ng itim na kamiseta, mahirap itong gamitin para sa mga ordinaryong tao, pero walang katulad mong katawang espiritu. Hanggat nakakasalamuha mo ito, kaya mong sipsipin ang kapangyarihan ng kaluluwa para palakasin ang sarili mong kaluluwa.
Maraming masasamang espiritu at mapaghiganting espiritu ang kailangang palakasin ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa para patuloy na pumatay ng mga tao. Sinadya mo bang pumatay ng tao at pagkatapos ay kinuha ang soul power ng mga patay? Biglang tanong ni Jenny. Kung gagawin din nila iyon, wala silang pinagkaiba sa masasamang espiritu. Mga mangangaso ng marangal na espiritu kami. Galit na sigaw ng itim na t-shirt. Paano namin nagawa ang ganito kababang bagay? Dapat kang humingi ng tawad sa amin para sa iyong kamangmangan. Mga itim na damit. Dahan daw ang lumapit ang pana ng pangangaso at pinutol siya nang marinig niya ito. Talagang nangahas ang lalaking ito na magsalita ng kahit ano. Hindi ba niya alam na nasa kamay niya ang buhay nila? Kung magagalit si Jenny dahil dito, hindi ba masasayang ang soul power na iyon? Napagtanto rin ni Blackshirt na masyado siyang mapusok, kaya tumawa siya ng matamlay, kalimutan mo na yan. Dahil hindi mo alam ang tungkol sa mga bagay na ito, hindi kita masisisi. Tandaan mong huwag mong basta-basta sasabihin ang mga ganoong bagay sa hinaharap. Kung nandito si Terence, malamang ay magsisimula na siyang magtanong kung mayroon pa itong ibang soul power. Hindi siya kailanman magiging mabait sa taong unang nakasakit sa kanya, pero mas mabait naman talaga si Jenny, kaya hindi na siya nagtanong. Siyempre, iniisip din ni Jenny kung mayroon ba siyang mas maraming soul energy. Kung hindi pa sapat ang mayroon siya para kay Terence, kailangan niyang bumalik at magpatuloy sa paghahanap ng higit pa. Kaya, hindi niya papatayin ang dalawang ito, ngunit kailangan niyang mag-iwan ng ilang marka. Tahimik na naglagay si Jenny ng dalawang lihim na marka ng espiritu sa itim na damit at sa pana sa pangangaso. Isa ito sa iilang paraan niya, at natuklasan lamang ito dahil sa kanyang pananaliksik. Gamit ang dalawang markang ito ng espiritu, mahahanap niya ang mga ito anumang oras kung kailanganin niya. Kung hindi niya kailangan ang mga ito, hindi mahalaga kahit hindi pa niya ito nakikilala. May kotse ka ba? Kahit na walang gaanong tao sa bayan, at oras ng trabaho sa araw, napakakaunti ng tao rito. Gayunpaman, medyo maingay ang kanilang labanan, at iniisip na ni Jenny na umalis. Bukod pa rito, hinahanap din si Jenny ng puwersa sa likod ni Johansson. Kung gusto niyang umiwas sa gulo, hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras. Meron, pero iisa lang ang kotse namin. Kung may gusto kang puntahan, pwede ka ba naming papuntahin doon? Mabilis na tumango si Hunter Bao. Halata na ayaw bigyan ni Hunter Bao si Jenny ng isa pang kotse ng libre. Marahil ay mas makabubuting alamin ang higit pa tungkol sa background ni Jenny kung ipapadala niya ito sa lugar na gusto nitong puntahan. Sige, bilasan mo at kunin mo na ang kotse. Alam na alam ni Jenny ang intensyon ng pana sa pangangaso, ngunit tinatimad siyang ilantad ito. Ang pinakamahalaga ay ang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nang makita ang sugat sa kamay ng pana sa pangangaso, inabot ni Jenny ang kamay niya at hinawakan ito, na ikinagulat niya muli. Gagamutin kita, huwag kang gagalaw. Walang pakialam na sabi ni Jenny. Pinahihit niya at isinara ang kanyang palso, itinulak pataas ang palso ng panang panghuli. Naging maawin siya noong una pa lang at hindi niya talaga nabali ang mga buto ng panang panghuli. Nabali lang ito. Matapos itong maibalik sa lugar, nakabawi ito ng mahigit kalahati. Kung tungkol naman sa pinsala sa binti ng itim na damit, medyo mas malala ito. Mabuti na lang at hindi ito gaanong nakaapekto sa kanyang paggalaw. Nasa kotse pa rin siya sa natitirang bahagi ng biyahe, kaya hindi na mahalaga iyon. Di nagtagal, dumating si Hunter Bao sakay ng isang ordinaryong kotse. Pagkasakay ni Jenny na nakaitim na damit, nilisan nila ang Asda at tumungo sa Sunfall. Sa daan palabas ng bayan, may ilang mga taong nakaitim na suit na sinusuri ang mga sasakyang papaalis, ngunit hindi nila pinahinto ang mga sasakyang nakaitim na suit at nakasuot ng pana para sa pangangaso. Tila kilalang kilala ang mga spirit hunter sa Europa. Wala sa mood si Jenny na magsalita buong biyahe dahil iniisip niya si Terence. Hindi nagsalita si Jenny. Nakaitim na polo at si Hunter Bao ay hindi nang ahas na magsalita. Tahimik lang silang nakaupo sa harap. Nang makapasok ang sasakyan sa sentro ng lungsod ng Sunfall, bigla nilang napagtanto na wala na si Jenny sa mga upuan sa likuran. Hindi na sila nagulat dito. Normal lang para sa isang espiritu na gawin ito.
Ayaw ni Jenny na malaman ng dalawa na hahanapin niya sina Zyrene at Sheena, kaya umalis siya ng walang paalam. Gabi na, at malapit nang magsimula ang konsyerto. Palihim na pumasok si Jenny sa venue at pumunta sa backstage para hanapin si Zyrene. Dapat sana ay tatawag muna siya, ngunit nawala ni Jenny ang telepono ni Johansson. Tungkol naman sa itim na kamisete at panang panghuli, ayaw ipahiram ni Jenny ang kanilang mga telepono. Dahil nandito na siya, mas mabuting dumiretso na lang siya roon. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga ni Sunfall. Hindi sila nagreklamo tungkol sa nakaraang insidente. Sa kabaligtaran, mas sikat pa sila kaysa noong nakaraan. Gusto lang sabihin ni Jenny na medyo malaki talaga ang populasyon ng Europa. Pagkatapos ng ilang pagliko, nakarating sila sa backstage. Kinakausap ni Sheena si Zyrene, senior sister, bakit wala pa si Jenny. Hindi ko rin siya makontak. Kung hindi siya darating sa pagtatapos ng konsyerto, sabay na tayong bumalik. Hindi naman ganoon kabilis. Mga 200 kilometro ang layo. Malapit na ang oras. Hindi natin kailangang magmadali. Gusto ko sanang magpakita ng mukha at bumati sa mga manunood bago ako umalis. Inalo ni Zyrene si Sheena, ngunit nag-aalala rin siya. 5,754. Gusto ko ring bumalik at makita si Terence. Kaya siya nagkaganito dahil sa akin. Sinisi ni Sheena ang sarili. Talagang nami-miss niya si Terence, pero naayos na ang schedule niya bago pa siya kinidnap. Wala siyang magagawa tungkol sa konsyerto, kaya kinailangan niya muna itong tapusin. Huwag mong sabihin yan. Hindi matutuwa si Terence kung sasabihin mo yan. Sige, ipaghahanda ko ang mga tauhan ng flight. Malumanay na sabi ni Zyrene at binago ang usapan. Sa katunayan, lahat ng nasa pribadong eroplano ay inihanda na ng maaga, at maaari silang umalis anumang oras sa isang salita lamang. Nang marinig ito ni Jenny, agad niyang ipinakita ang kanyang sinaunang anyo ng espiritu sa silid at masayang sinabi, Zyrene, Sheena, natutuwa akong makita kayo, pero nagmamadali ako, kaya hindi ako dadalo sa konsyerto ni Sheena. Zyrene, aalis ka na ba? Parehong sigaw ni Zyrene at Sheena, walang malay na naghahanda para sa pag-atake. Kahit sino ay magugulat sa biglaang paglitaw ng isang tao sa isang selyadong silid, hindi pa kasama ang dalawa na nakatutok kay Terence. Jenny! Ikaw pala! Tinakot mo ako! Natahimik sina Zyrene at Sheena nang makita kung sino ito, at agad na napigilan ang kanilang mga pag-atake. Matapos magbatian, hindi na nag-abalang umakyat sa entablado si Zyrene. Tumango lang siya kay Sheena bilang pamamaalam, at saka hinayla si Jenny paakyat bubong ng stadium. May naghihintay na maliit na helicopter para sa kanila, at pagdating nila sa airport, nalaman nilang handa na ang pribadong eroplano para lumipad sa iba't ibang bansa. Mabilis na lumipad ang pribadong eroplano ni Zyrene mula sa Sunfall, at biglang naalala ni Jenny na mayroon pa siyang mga dala sa Iron Lake, kaya lumipat sila ng destinasyon sa Iron Lake. Noong una, ayaw bumalik ni Jenny sa pamilyang Lane. Gayunpaman, dahil may kailangan siyang dalhin, pumupunta siya roon para tingnan ito kapag may oras siya. Tutal, miyembro rin naman siya ng pamilyang Lane. Makabubuti para sa kanya na bumalik at tingnan ito. Gusto ni Zyrene na makita si Terence sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ni Jenny na ang mga bagay sa Iron Lake ay may kaugnayan sa paggaling ni Terence. Wala siyang anumang pagtutol, ngunit wala siyang planong pumunta sa bahay ng mga Lane kasama si Jenny. Hindi angkop para sa kanya na sumama kay Jenny sa isang reunion pagkatapos ng mahabang panahon. Dahil nagpasya na siyang bumalik, ipinaalam na ni Jenny sa pamilya Lane ng maaga. Paglipad ng eroplano, personal siyang sinundo ni Tommy at Andy, ang dalawang pinakamahalagang tao sa pamilya Lane. Naroon din ang pinuno ng nakababatang henerasyon, ang kapatid ni Jenny na si Chito. Tiyo, tatay, at batang Chow, bakit kayo nandito lahat? Nang makitang sunduin siya ng kanyang pamilya, natural na labis na natuwa si Jenny, at isang taos-pusong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Jenny, matagal na kitang hindi nakikita. Nang marinig namin na babalik ka, syempre kinailangan ka naming dalawin agad. Sabi ni Tommy nang may maliwanag na ngiti. Siya ang unang nagbigay kay Jenny ng magaan na yakap.
Alam ng Tommy na kung hindi dahil sa pananaw ni Jenny, hindi sana makakasakay ang bahay ni Lane sa bangka ni Terrence. Nang nanganganib na masira ang tiwala ni Terrence kay Lane, si Jenny ang nagligtas sa buong pundasyon ng bahay. Dahil dito, tunay na nagustuhan ni Tommy ang kanyang pamangkin, at hindi nakakaiba para sa kanya na personal itong batiin. Salamat, Tio. Sa harap ng pamilyang Lane, bumalik si Jenny sa pagiging matalino at may kakayahang babae na si Jasmine. Matapos bitawan si Tommy, humarap siya sa kanyang ama. Ang mga mata ni Andy ay puno ng pagmamalaki at pananabik, ito ang kanyang anak. Kahit sinubukan niyang siraan ang reputasyon ng kanyang anak, hindi niya mababago ang katotohanan na sila ay magkadugo. Ama! Ngumiti si Jenny habang lumalapit kay Andy at niyakap ito. Nang makita ang enerhiya sa mga mata ni Andy, alam niyang nakapagsimula na ito ng panibagong buhay, at labis siyang natuwa. Jenny, na-miss ka ni Daddy. Namula ang mga mata ni Andy habang kayakap niya si Jenny. Anak niya ito, kung tutusin, at kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi niya ito nami-miss. Tay, nami-miss ka rin ni Jenny. Namumula rin ang mga mata ni Jenny, ang kanyang ama ang pinaka nag-aalala sa kanya sa sekular na mundo, ngunit ang makitang maayos naman ang kalagayan ni Andy sa pagkakataong ito ay nagpagan sa kanyang loob. Ate! Nandito pa rin ako. Natatawang sabi ni Chito habang inuturo ang sarili at ibinoko ang kanyang mga braso. Siyempre, niyakap din siya ni Jenny ng mahigpit. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, Lil Chito, sa wakas hindi ka na yung nerd at otako na yon. Makakahinga ka na rin ng maluwag, ate. Kung hindi, mag-aalala si ate na hindi ka makakahanap ng mapapangasawa kung patuloy kang mag-iinarte ng ganyan. Siyempre, biro lang ito. Hindi pa kasama rito ang gwapong anyo at pambihirang kaalaman ni Chito, kahit na isa siyang kakila-kilabot na tao, basta't nasa ulo niya ang halo ng batang Panginoon ng pamilyang Lane, ang dami ng mga babaeng umiiyak at nagmamakaawa na pakasalan siya ay maaaring pumila mula sa gate ng pamilyang Lane hanggang sa mga suburb ng Iron Lake. Nagkwentuhan at nagtawanan ang pamilya bago sumakay sa kotse. Si Chito ang nagmaneho, habang sina Tommy at Andy ay sinamahan si Jenny. Ito ay isang pagtrato na tanging isang pinuno ng departamento o mas mataas pa ang maaaring magtamasa. Ayos lang ba ang kalusugan ni Lolo? Tanong ni Jenny tungkol sa matandang si Lane, at nalaman niyang maayos naman ang kalusugan nito, ngunit hindi na nakikialam sa mga gawain sa gobyerno. Wala rin siya sa Iron Lake, at pumunta sa Timog upang magpagaling. Si Tommy at ang iba pang mga nakababata ay naglalaan ng oras upang bisitahin siya linggo-linggo, kaya hindi nalulungkot ang matandang lalaki. Kaya pumunta si Lolo sa Timog. Huwag na tayong umuwi. Dumiretso na tayo sa kumpanya. Kailangan kong kumuha ng ilang gamit bago tayo tumungo sa Starfield. Nagmamadali ka ba? Gulat na sabi ni Andy. Bihira lang bumalik ang anak niya, at ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Oo, may ilang mahahalagang bagay. Babalik ako pagkatapos ko. Nahulaan ni Jenny na hindi alam ni Lane ang tungkol sa koma ni Terrence sa bahay, kaya hindi niya sinabi sa kanila. Hindi naman sa walang kaaway si Terrence sa mundo ng mga tao, wala ring saysay kung sakaling kumalat ang balita, at alam ni Jenny kung ano ang mahalaga. Hahanapin mo ba ang bayaw? Pumunta na rito ang bayaw dati. Hindi lumingon si Chito, ngunit tama ang hula niya. Uminit ang puso ni Jenny, naaalala pa rin ni Terrence na bisitahin ang bahay ni Lane para sa kanya, at nasa puso na siya nito. Gusto na niyang bumalik sa lungsod ng Starfield para mas makita pa ito ngayon. Siya nga pala, Jenny, may nakalimutan akong sabihin sa iyo. Naaalala mo pa ba ang pinsan mo, si Fan Jian? Binanggit ni Andy si Fan Jian matapos marinig ni Chito na binanggit si Terrence. 5,755. Kung pupunta si Jenny kay Terrence, hindi magiging problema iyon ni Andy. Naisip niya si Fan Jian at gusto niyang humingi ng tulong dito. Kumunat ang noo ni Jenny. Siyempre, alam niya kung sino si Fan Jian. Sa totoo lang, hindi maganda ang impresyon niya sa pinsan niyang ito. Isa lamang itong walang kwentang mayamang anak. Noong nasa kagipitan ng pamilya Lane, hindi man lang sila humingi ng tulong sa kanya. Sa halip, nagmamadali siyang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Lane.
Ngayong yumaman na ang pamilya Lane, agad siyang tumulong sa kanila. Ang ganitong uri ng tao ay hindi tinatanggap kahit saan. Tay, bakit mo siya binanggit? Nagtatakang tanong ni Jenny. Bihira lang magkaroon ng oras ang isang pamilya na magkakasama. Bukod sa pag-aaksaya ng oras, ang pagbanggit sa taong iyon ay makakaapekto rin sa mood ng isang tao. Tumawa si Andy, pinsan mo naman siya, kung tutusin. Nasaktan na niya si Terence dati. Kung may pagkakataon ka, humingi ka ng tawad para sa kanya sa harap ni Terence. Hindi naman malaking bagay yun, kailangan mong bigyan ng mukha ang nanay mo. Si Chito, na siyang nagmamaneho, ay kumurba ng kanyang mga labi sa paghamak. Kung hindi dahil sa kanyang kapatid, malamang ay binugbog na niya si Fanjian, ngunit dahil nagsasalita si Andy, hindi na siya maaaring sumabad at tahimik na lamang na nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi makapag-abala si Jenny na tanungin kung paano nasaktan ni Fanjian si Terence. Sa antas ni Terence, magiging kakaiba para sa kanya na magmalasakit sa isang maliit na nilalang tulad ni Fanjian. Kahit si Jenny mismo ay walang pakialam sa usapin ni Fanjian. Sige, babanggitin ko na lang kung may pagkakataon ako. Pabaya na sabi ni Jenny. Sa ngayon, ang mahalaga ay gisingin si Terence. Kung tungkol naman kay Fanjian, iisipin niya iyon kapag naalala niya ito. Wala talagang pakialam si Andy kay Fanjian, kung hindi lang dahil ilang beses na itong umiiyak at nagmamakaawa noon, hindi niya sana ito nabanggit noong nakita niya ang anak niya. Magpasakit kay Terence. Kahit na manugang ni Andy si Terence, hindi niya ito basta-basta tretuhin ng walang bahala. Sino ang masisisi niya sa sarili niyang mga ginawa? Maya-maya pa, dumating ang sasakyan sa gusali ng Lane Group. Kahit gabi na, dumating na ang mga pinakamahalagang tao sa pamilyang Lane. Ang mga empleyadong matagal nang naabisuhan ay natural na magalang na naghihintay sa parking lot sa ibaba ng gusali upang salubungin sila. Walang pakialam si Jenny sa lahat ng ito. Kumaway siya sa kanila palayo at sumakay ng elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Ganun pa rin ang opisina niya. Dati itong opisina ni Andy, pero naging kanya ito nang siya ang pumalit. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Andy na magnakaw ng impormasyon mula sa ligtas dito, ngunit matapos ibalik ni Jenny ang kumpanya sa kanya, naiwang bakante ang lugar, at walang sinuman ang pinayagang makapasok maliban sa pang-araw-araw na paglilinis. Kung tungkol naman kay Andy mismo, nakahanap na siya ng ibang silid na magagamit niya bilang opisina, kaya nang pumasok si Jenny, natuklasan niyang pareho pa rin ito ng dati. Maging ang posisyon ng dekorasyon sa mesa ay pareho pa rin. Jenny, akala ko babalik ka para pangasiwaan ang grupo, pero alam kong wala kang pakialam sa negosyo ng pamilya natin at wala kang oras para asikasuhin ang kumpanya. Pero ako ang bahala sa opisina mo. Pwede kang bumalik at gamitin ito kahit kailan mo gusto, nakangiting sabi ni Andy habang papasok sa silid kasama si Jenny. Naantig din si Jenny. Ngumiti siya at sinabing, salamat po, itay. Kung gayon, narito pa rin ang ilan sa mga lumang laruan ko. Siyempre, walang nahawakan dito. Kung sino man ang maglakas loob na kunin ito, babaliin ko ang kamay niya. Natatawang sabi ni Andy. Hindi nag-aksaya ng oras si Jenny at dumiretso sa silid para buksan ang ligtas. Walang anumang mahahalagang dokumento na may kaugnayan sa kumpanya, lahat ng mga ito ay ibinigay kay Andy, at ang iba ay ilan nga sa mga kagamitan at kagamitang ginamit niya para sa sarili niyang pananaliksik. Wala siyang ibang dala mula sa Sky Class Island maliban sa isang malambot na baluti, magagamit niya ang mga ito kung gusto niyang gisingin si Terence. Maaari niya itong bilhin sa huling minuto, ngunit mas magiging maginhawa pa rin ang mga bagay na nakasanayan na niya. Mayroon ding ilang mga bagay na dapat ay nasa villa na katabi ng paaralan, ngunit ang mga bagay doon ay halos kapareho ng mga ito. Hindi sila kasing kumpleto ng dito, kaya hindi na kailangang bumiyahe pa. Sige, dala ko na ang lahat ng kailangan ko. Gusto ko lang bumalik para makita kayo, pero dahil nandito na kayong lahat, hindi ko na kailangang umuwi. Babalik ako para makita kayo pagkatapos kong matapos ang mga gawain ko sa Starfield. Determinado rin si Jenny. Handa na siyang bumalik sa paliparan at tumungo agad sa Starfield.
Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Starfield, pero wala silang masabi nang makita nilang nagmamadali si Jenny. Tungkol naman kay Terence iyon, at alam nila iyon. Jenny, gusto mo ba akong sumama sa iyo? Baka makatulong ako. Tanong ni Tommy matapos mag-isip. Kahit ano paman, hindi naman masamang pumunta sa Starfield. Umiling si Jenny at sinabing, hindi na kailangan. Wala kayong masyadong maitutulong dito. Pag-usapan na lang natin yan pagbalik ko. Hindi mo na ako kailangang papuntahin sa airport, magpa-drive ka na lang. Ate, ako ang driver mo ngayon. Yumuko si Chito at nakangiting sinabi. Dahil bata pa siya, si Jenny ang pinakamalapit sa kanya. Siyempre, hindi siya tatanggihan ni Jenny, kaya agad siyang tumango bilang pagsang-ayon. Ayaw rin nina Tommy at Andy na mahiwalay kay Jenny, at nagpasya silang sumunod sa kanya. Ikinwento na ni Terence sa kanila ang sitwasyon ni Jenny sa Sky Class Island, pero mas makabubuting personal niya itong sabihin kaysa kay Terence ang magkwento. Kaya, pabalik na sila sa paliparan, naging ulat ito ng biyahe ni Jenny. Pagsapit ng madaling araw, lumapag ang pribadong eroplano ni Zyrene sa lungsod ng Stonegate, at nagpadala si Jacob ng kotse para sunduin siya. Mabuti na lang at nanatiling lihim ang schedule ni Zyrene, kung malalaman ito ng kanyang mga tagahanga, malamang ay kalahating araw siyang mastalk sa paliparan. Sina Jacob, Celestino, Jelay, at ang iba pa ay naghihintay sa sala pagdating nila sa villa sa Starfield. Binati nilang lahat si Jenny nang may malaking sigla. Nasa kamay ni Jenny kung madyay gising ba si Terence o hindi. Magkakilala sila, kaya hindi na kailangang maging magalang. Titingnan ko muna si Terence, bro, mag-usap tayo mamaya. Pagkatapos batiin ang lahat, kinuha ni Jenny ang kanyang malita at ngumiti sa lahat. Oo, Tara, tingnan muna natin si Terence. Mabilis na sabi ni Jelay. Gusto ng lahat ng nandito na bisitahin niya si Terence pagkarating niya, pero ilang taon ang nakalipas mula nang bumalik siya sa karaniwang mundo, at lumipad pa nga siya pabalik mula sa Europa. Medyo hindi naaangkop na madaliin siya, at mabuti na si Jenny mismo ang nagmungkahi nito. 5,756. Sa katunayan, ang mga nasa villa na ito ay ang pinakamalapit na tao ni Terence, kaya hindi na kailangang maging masyadong partikular. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jenny at mabilis na umakyat sa kwarto ni Terence. Hindi naman mukhang kakaiba ang soul body ni Terence sa unang tingin, kung hindi lang dahil sa kakaiba sa kwarto, kamukha niya talaga si Terence sa Sky Class Island, kahit nasa parehong posisyon pa. Terence bro, nandito na si Jenny. Nagmamadaling lumapit si Jenny sa kama at inilapag ang lalagyan. Inabot niya ang kamay ni Terence at hinawakan, Terence bro, huwag kang mag-alala, gigisingan ka ni Jenny. Si Zyrene ang pangalawang pumasok. Nag-aalala rin siya para kay Terence, ngunit nang makita ang mukha ni Jenny, nahihiya siyang gawin din ang pareho. Nakatayo lang siya sa tabi ng pinto at nanunood. Hindi siya nagpatuloy sa pagpasok sa silid, at ang mga tao sa likuran niya ay tumigil din. Kasabay nito, binitawan niya ang kamay ni Terence at binuksan ang kahon, kinuha ang lahat ng mga kagamitan. Jenny, anong ginagawa mo? Hindi mapigil ang magtanong ni Zyrene. Gusto niyang malaman kung kumusta na si Terence. Gayunpaman, tila hindi nagtatanong si Jenny, kaya hindi na lang siya nagtanong. Patuloy na inilabas ni Jenny ang mga bagay-bagay at sinabi ng hindi lumilingon, tiningnan ko lang ngayon, at walang problema sa kaluluwa ng kapatid ni Terence. Malaki na ang pinsalang natamo niya, pero mas lalo lang humina ang kaluluwa niya. Hindi naman ito ganito kalaki. Kailangan kong magsagawa ng mas detalyadong pagsusuri para malaman kung ano ang nangyayari. Habang nagsasalita siya, sinimulan na ni Jenny na paghiwalayin ang ilan sa mga kagamitan at muling buuin ang mga ito. Pinapantipan niya kay Jacob ang lahat ng laptop, TV, at telepono sa villa para magamit niya bilang mga panlabas na aparato. Hindi nagtagal ay napuno ang buong silid ng mga nakakalat na bahagi, at may 6 na hugis haligi na elektronikong aparato sa paligid ng kama ni Terence. Medyo pangit ang itsura nito, ngunit hindi alam ng mga tao sa pinto kung gaano ito kalakas.
Medyo maingay si Jenny nang gawin niya ang mga bagay na ito, pero walang nag-isip na problema iyon. Kung ang ingay lang ang makakagising kay Terence, wala silang pakialam kung magpaputok sila sa tabi ng taingan niya buong araw. Nang sa wakas ay naikonekta na ang 6 na elektron-ikong aparato, nagsimulang lumitaw ang ilang magulo na linya sa kanyang laptop. Bahagyang masaya ang mukha ni Jenny, na para bang nasiyahan siya sa hitsura ng mga linyang ito. Maliban kay Jenny, wala nang ibang makakaintindi sa ibig sabihin ng mga linyang ito. Sa sandaling ito, natatakot silang maistorbo si Jenny, kaya hindi sila nang ahas na magtanong. Tahimik lang nilang pinanood ang mabilis nitong pagpasok ng sunod-sunod na mga tagubilin sa laptop. Pagkalipas ng 10 minuto, kumunot ang noo ni Jenny at bumulong, nakakapagtaka naman. Paano nangyari ang ganitong sitwasyon? Lahat ay nakikinig ng mabuti, at agad na nagtanong si Zyrene, Jenny, may napansin ka ba? Kumusta? Napakamot si Jenny sa kanyang ulo at sinabing may naguguluhang ekspresyon, hindi ako sigurado, mahirap ilarawan ang kalagayan ng kapatid ni Terence, kaya medyo kakaiba. Lahat sila ay nabaliw. Hindi ba't ang pagsasabi nito ay katumbas ng hindi pagsasalita ng kahit ano? Ang kakaiba nito. Bakit ang hirap ilarawan? Tila naramdaman din ni Jenny na hindi nararapat na sabihin niya ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpatuloy siya, sabihin natin ng ganito, ang kaluluwa ng kapatid ni Terence ay talagang malubhang nasugatan, at ang enerhiya ng espiritu sa kanyang kaluluwa ay nawawala, ngunit hindi ito mabilis. Kung walang anumang muling pagdadagdag, maaari itong tumagal ng halos 1 taon, at pagkatapos ng 1 taon, malamang na tuluyan itong mawawala. Namutla ang mga mukha ni Zyrene at Jelay, ano ba ang kakaiba rito? Kailangan nilang mag-isip ng paraan para mailigtas si Terence. Jenny, may paraan ba para mapigilan ang pagkawala ng enerhiyang ito? Hindi pa kasama rito ang 1 taon, kahit 1 buwan lang, makakasakit ng husto si Terence, di ba? Galing si Jelay sa pamilyang medikal, at medyo sensitibo sa aspetong ito. Sinabi ni Jenny na maaaring tumagal si Terence ng 1 taon bago ito tuluyang mawala, na nangangahulugang lalala pa ang mga pinsala ni Terence sa bawat araw na lumilipez. Nakakatakot na ang 1 buwan. Tumanggaw si Jenny, ang kakaiba naman. Mawawala ng enerhiya ang kaluluwa ni Terence, pero kasabay nito ay ang pagpasok ng enerhiya. Parang kusang nagkukultibar si Terence, pero hindi maganda ang epekto. Halos hindi lang nito kayang sabayan ang pagkonsumo. Nakahinga ng maluwag si Jelay, hinihingal na hinihingal ang babaeng ito na si Jenny habang nagsasalita, at talagang kinatatakutan niya iyon. Kung ganoon nga, hindi kaya nagising si Terence dahil hindi niya napunan ang nawalang enerhiya niya sa pamamagitan ng pagsasanay. Hindi ba't nagkaroon siya ng sarili niyang karanasan sa pagpapagaling noon? Marahil ay pareho na rin sa pagkakataong ito. May pag-aalinlangang hula ni Zyrene, ngunit tila tama siya. Siguro nga. Casual na sabi ni Jenny. Siya lang ang nakakaintindi na si Terence ay nasaan yung espiritu ni Yuan, at iba ito sa mga pisikal na pinsala. Ang kanyang mahiwagang chi ay malamang na hindi makakatulong ng malaki sa mga pinsala ng isang espiritu ni Yuan. Gayunpaman, ang mga salita ni Zyrene ay nakapagpaisip kay Jenny. Dahil ang pagkawala ng enerhiya at muling pagdadagdag ng enerhiya ni Terence ay napanatili sa isang balanseng estado, marahil ang pagpapataas ng pagdadagdag ay magbibigay kay Terence ng mas mataas na pagkakataon na magising. Kung paano madaragdagan ang supply ng enerhiya ni Terence, may plano rin si Jenny. Ang 6 na hugis haligi na kagamitang elektrikal na inihanda niya ay maaaring bumuo ng isang hanay ng mga nagtitipon ng espiritu pagkatapos ng ilang bahagyang pagbabago, ngunit ang hanay na ito ay hindi nagtitipon ng chi, kundi ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay inspirasyon ng 2 spirit hunter mula sa kontinente ng Tigre. Dahil hindi mabilang na tao ang namamatay araw-araw sa mundong ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa na iniiwan ng kanilang mga kaluluwa bago sila nawala ay aanod sa pagitan ng langit at lupa kung walang kukuha nito. Pagkalipas ng mahabang panahon, ito ay tuluyang maglalaho. Kung ganoon, mas mabuting gumawa na lang siya ng aparato para mangolekta ng enerhiya ng kaluluwa para magamit ni Terence.
Ang isang henyo tulad ni Jenny ay hindi magiging katulad ng mga spirit hunter sa Europa, na gumagamit ng mga armas para labanan ang mga espiritu at mangolekta ng enerhiya ng kaluluwa. Mayroon siyang 2 bote ng pagtitipon ng kaluluwa, at dahil iyon ang pundasyon, madaling gumawa ng aparato na katulad ng isang spirit gathering formation. Bago iyon, pinakain ni Jenny si Terence ng enerhiya ng kaluluwa sa 2 bote ng pagtitipon ng kaluluwa. Ang enerhiya ng kaluluwa na naglalabas ng mahinang parang gatas na puting liwanag ay ganap na nakapasok sa katawan ni Terence nang dumampi ito sa kanyang mga labi. Gaya ng inaasahan, magagamit ito ng direkta. Ganito lang pinapakain ni Jenny si Terence dahil sanay na siya sa konsepto ng pagkain gamit ang kanyang bibig. 5,757. Ang enerhiya ng kaluluwa sa 2 bote ng pagtitipon ng kaluluwa ay halos higit pa sa 1 buong bote. Hindi nila alam kung ilusyon lang iyon, pero pakiramdam nilang lahat ay tila mas matibay ang kaluluwa ni Terence. Dapat ang enerhiya ng kaluluwa ang epektibo. Naramdaman ito ni Jenny sandali, at mas lalong naging kumpiyansa ang kanyang puso. Agad niyang sinimulang baguhin ang kagamitan. Mabilis niyang natapos ang espesyal na hanay ng mga tagatipon ng espiritu, gamit ang 2 bote ng pagtitipon ng kaluluwa bilang sentro. Hindi gaanong malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa sa Starfield, ngunit ang maliit na halaga ay parang dayami na sumire sa takbo ng buhay. Sinira nito ang balanse sa pagitan ng pagkonsumo at muling pagdadagdag, na itinutulak ang balanse pabor kay Terence. Nakahinga ng maluwag si Jenny. Epektibo ang paraang ito at nagkaroon ng hindi inaasahang pakinabang. Karamihan sa enerhiyang nawala mula sa kaluluwa ni Terence ay nabawi ng spirit gathering formation at naging suplemento ni Terence. Sa ganitong paraan, bumuo ito ng positibong siklo at mas lumakas pa ang epekto. Kung ito ang dahilan ng pagkahimatay ni Terence, madyay gising siya agad. Kung isa itong taong may masamang puso, nagsimula na sana sila ng isang massacre sa Starfield ngayon din para makakuha ng soul power. Hindi kailanman naisip ni Jenny ang ganoong bagay, kaya hindi niya inisip kung gaano katikot ang aparatong ginawa niya. Kung malalaman ito ng mga masasamang cultivator sa Sky-class Island, tiyak na magdudulot ito ng isang malaking bagyo ng dugo. Sa espasyo ng Jade, nagulat si Terence sa pagmulat ng kanyang mga mata. Bigla niyang naramdaman ang pagbilis ng cultivation ng kanyang spirit. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit isa itong magandang pagbabago. Hindi lang iyon, naramdaman din ni Terence na mayroong enerhiya sa Jade Space na kapakipakinabang para sa spirit cultivation. Hindi ito ang chi na mayroon ang Jade Space sa simula pa lang. Elder George, anong nangyayari? Nagbago na ang espasyo sa Jade Pendant. Dahil sinusundan sila ni Gusha buong araw, hindi nakakapagtaka na ang unang naisip ni Terence ay ang Jade ay nagbabago na. Walang awang tinawanan siya ni Elder George, bata, nagmukha ka bang tanga sa pagkultiba? Kahit na nag-mutate ka na, hindi kayang mag-mutate ang Jade Space. Huwag mong isipin ang mga kalokohang iyan, bilasan mo na at magkultiba. Sa katunayan, alam ni Elder George na naroon ang karagdagang enerhiya ng kaluluwa, ngunit hindi niya ito sinabi kay Terence. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, at dahil hindi makalabas ang kamalayan ni Terence, hindi niya masuri ang labas ng mundo. Ang soul power ay soul power ng isang tao. Lalabas lang ito pagkatapos mamatay. Napakaliit lang ng soul power ng isang ordinaryong tao. Kahit nabakas lang ito, sapat na ito para sa 100 tao. Dahil alam niya ito kaya niya ito sinadya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-ugnayin ang pinagmulang espiritu ni Terence sa labas ng mundo. Hindi mahalaga ang iba. Hindi mahalaga kung may mga tao sa labas na pumapatay ng mga tao para iligtas si Terence. Hindi rin naman ito mapipigilan ni Jiao Yazi, kaya gusto na lang niyang mag-cultivate si Terence nang walang anumang pasanin. Kasabay nito, sa pangalawang sentral na base sa labas ng lungsod ng Starfield, isang hubad na babae ang lumulutang sa isang malaking tangke ng kulturang gawa sa salamin. Ang kanyang ulo ay konektado sa daan-daang manipis na alambre na nakatago sa kanyang mahabang buhok. Kung hindi titingnang mabuti, hindi mo ito makikita.
Naroon sina Jerwin, Polong, at ang iba pa, walang pigil ang kanilang mga mata na sinusuri ang perpektong katawan ng babae, ngunit hindi sila nang ahas na magpakita ng anumang malaswang ekspresyon. Ang pangalan ng babae ay Kimi Lan, at may mga surveillance camera sa lahat ng dako ng base. Masama kung pupunta si Kimi para maghanap ng gulo sa kanila. Kumpleto na ang memory implantation. Perpekto na ang fusion ng clone. Maaari na itong i-activate ngayon. Walang emosyong anunsyo ng isang matigas na electronic synthetic na boses. Pagkatapos, umalis ang maliliit na wire sa ulo ni Kimi, at dahan-daang naubos ang laman ng culture medium sa culture tank. Nang mas mababa na ang level ng likido kaysa sa ulo ni Kimi, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang magagandang pupil, at pagkatapos ay naging malinaw ang mga ito. Malinaw na ang pagsasanib ng mga alaala ang gumanap ng papel, at siya ay ganap na gising. Habang bumababa ang level ng tubig, dahan-daang nanatili sa ilalim ng lupa ang katawan ni Kimi. Tahimik na bumukas ang selyadong pinto ng tangke ng glass culture, at lumabas si Kimi mula rito nang walang anumang kahihiyan. Ang unang sinabi ni Kimi paglabas niya ay hindi para humingi ng damit, kundi para magtanong sa malamig na tono, patay na ba si Terence? Kumaway si Jerwin, at agad na tinulungan ng dalawang babae si Kimi na isuot ang mga damit na kanilang inihanda. Si Jerwin naman ay yumuko at magalang na nagsabi, "Mahal na binibining Liger, binabati kita sa iyong muling pagsilang. Isa lamang akong clone. Paano ako muling maipapanganak? Isinusumpa mo ba ang aking pangunahing katawan para mamatay?" Malamig na tinitigan ni Kimi si Jerwin. Patay na ba si Terence o hindi? Hindi inaasahan ni Jerwin na mabibigo ang kanyang pambobola, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan. Ang clone ni Kimi ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya, ang taong namamahala sa base no. 2. Patuloy lamang siyang napangiti, immortal si Miss Liger, mali ang nagamit kong salita. Hindi na nakita si Terence simula noong pagsabog sa Central Sacred Zone, ngunit nasa konsyerto pa rin si Sheena, kaya malamang na hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Tiningnan ni Kimi ang suot niyang damit. Nasiyahan siya sa inihanda ni Jerwin, ngunit hindi niya nagustuhan ang ulat nito. Ang daming araw na. Hindi mo ba alam kung paano imbestigahan yan? Ang galing. Dahil gusto ni Sheena na mag-concert, siguradong magiging maayos si Terence. Hanapin mo kung nasaan siya ngayon. Tumayo si Kimi sa harap ni Jerwin at agresibong nagutos. Kailangan niyang paalisin si Terence kahit anong mangyari. Hindi madalas dumarating ang ganitong pagkakataon. Oo. Nagpadala na ako ng mga tao para imbestigahan ang kinaroroonan ni Terence, pero nitong mga nakaraang araw, masyado akong nakatutok sa pagbuhay sa iyo, kaya hindi kita nabigyan ng pansin. Pasensya na. Yumuko si Jerwin at inamin ang kanyang pagkakamali. Alam niya ang personalidad ni Kimi, hindi kailanman magandang kalabanan siya. Gaya ng inaasahan, bahagyang lumambot ang mukha ni Kimi matapos marinig ang sinabi ni Jerwin. Tumanggaw siya, "Magaling, mahusay ang iyong ginawa. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pangkalahatang commander ng gitnang sekular na mundo. Ikaw ang mamamahala sa lahat." Tuwang-tuwa si Jerwin. Mabuti na lang at sumunod siya sa kanyang pangunguna. Hindi siya nang ahas na maging mabagal at yumuko, "Maraming salamat sa gabay ni Miss Liger. Gagawin ko ang lahat para sa sentro, ngunit dahil nandito si Miss Liger, ang responsibilidad ng Supreme Commander ay dapat pa ring nasa iyo." 5,758. Ikinumpas ni Kimi ang kanyang kamay at sinabing, "Kaya mo nang hawakan ang mga bagay-bagay tungkol sa sekular na mundo. Ako ang punong scientific consultant, at tututukan ko ang pagpapabuti ng teknolohikal na kapangyarihan ng Secular World Center sa hinaharap, kaya wala akong oras para bigyang pansin ang mga bagay na ito. Magaling ka, at matagal ka na naming pinagmamasdan. Panahon na para lumabas ka at mamahala." Natural lamang na paulit-ulit na nagpasalamat si Jerwin kay Terence nang may mukha na puno ng pasasalamat. Gayunpaman, alam nilang dalawa na ang desisyon ay ginawa dahil sa paulit-ulit na pag-atake ni Terence sa mga puwersa ng sekular na mundo. Isa nga itong malaking kawalan.
Walang iba kundi isang Jerwin na may mga kwalifikasyon upang maging general ng sekular na mundo. Lumingon si Kimi kay Polong pagkatapos niyang magsalita tungkol kay Jerwin, ang doktor na nakasalamin ay pinatay ng traidor ng Darwin. Wala siyang iniwang genetic samples, kaya walang paraan para mag-clone at mag-reincarnate. Gayunpaman, ang doktor na kasalamin ay isang mahalagang talento ng Central, at mayroon tayong backup ng kanyang memorya. Kailangan kong sanayin ang isang young scientist para manahin ang kanyang memorya. Commander Ann, mayroon ka bang mga mungkahi? Mabilis ang tibok ng puso ni Polong. Kinakausap ni Kimi si Jerwin, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Hindi man lang ito pahiwatig, isa itong malinaw na indikasyon. Hindi siya magiging Polong kung hindi niya naiintindihan. Sinuri agad ni Polong ang mga bentaha at disbentahan ng sitwasyong ito. Ang pagmamana ng alaala ng propesor ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan bilang Polong, ngunit kung ganoon nga, hindi na kailangang piliin ni Kimi si Polong. Maaari na lang sana siyang makahanap ng mas bata. Dahil gusto ni Kimi si Polong, malamang dahil ito sa talento nito. Tutal, isa siyang bata at may potensyal na propesor, at dating henyo. Kaya hinulaan ni Polong na pagkatapos niyang manahin ang mga alaala ng propesor, magkakaroon pa rin siya ng sarili niyang personalidad, ngunit ang mga alaalang iyon ay paghahatian ng dalawang tao, na hindi naman gaanong mahalaga. Sa kabilang banda, si Polong ay magiging isa sa mga nangungunang tao sa mundo ng mga ordinaryong tao. Sa pinakamababa, isa siya sa 3 malalaking tao, ito ay isang pagkakataong pinapangarap ni Polong. Noon pa man ay naiinggit na siya sa kanyang pinsan na si Harry, isa lamang siyang walang kwentang mayamang bata, kaya paano siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon? Isa siyang henyo ng Housekang, ngunit isa lamang siyang langgam. Ngayong may pagkakataon na, tiyak na susunggaban ito ni Polong. Bago pa man magsalita si Kimi, handa nang sumang-ayon si Polong. Matalinong tao si Jerwin, alam niya ang iniisip ni Kimi sa isang sulyap pa lang. Ngumiti siya at tumango, nagkataon naman, may angkop akong kandidato rito. Habang nagsasalita siya, hinailan ni Jerwin si Polong. Binibining Liger, kilala mo ba si Polong? Isa siyang doktor mula sa Central Sanctuary, at kapatid siya ni Harry. Pamilya kami, kaya sayang lang ang talento ko na maging assistant. Ano sa tingin mo, Miss Liger? Dumating na ang pagkakataon. Tumingin si Polong kay Jerwin nang may pasasalamat at hindi na hinintay na magtanong si Kimi. Binibining Liger, lagi kong iginagalang ang malalim na kaalaman ng propesor. Isang karangalan para sa akin kung maaari kong manahin ang kanyang alaala at hayaan siyang gamitin ang aking katawan upang ipanganak muli. Kung maaari, sana'y bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Ngumiti si Kimi at tumango bilang kasiyahan. Magaling, natutuwa ako na handa kang humiling ng ganoon. Ang doktor na may salamin ay lubos na masisiyahan na magkaroon ng isang talentong tulad mo bilang sisidlan para sa kanyang muling pagsilang. Kung gayon, napagpasyahan na. Ihanda mo agad ang mana ng alaala. Madaling makuha ang device, pero tanging ang Kimi lang ang nakakaalam ng password para mabuksan ang memory extraction, kaya siya mismo ang gumawa nito. Tumingin si Jerwin kay Polong, na nakahiga sa mesang metal, malalim ang iniisip. Sa teorya, si Kimi at ang doktor na nakasalamin ay immortal. Gayunpaman, ginamit ni Kimi ang sarili niyang mga gene upang walang katapusang i-clone ang kanyang katawan, habang ang doktor na nakasalamin ay ayaw i-clone ang sarili dahil masyadong mahina ang kanyang katawan. Sinuportahan lamang niya ang kanyang mga alaala bilang isang paraan ng muling pagsilang. Ngayong si Jerwin na ang pangkalahatang commander ng gitnang mundo, may karapatan siyang bigyan ng sarili ng pagkakataong maisilang muli. Kaya, nagsimula siyang mag-isip kung pipiliin niya ang pamamaraan ni Kimi o ang pamamaraan ng propesor. Pagkatapos, biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Siguro pwede niyang pagsamahin ang dalawang paraan at panatilihin ang memory backup, pero hindi humanap ng taong gagamitin bilang carrier. Pwede siyang gumamit ng clone bilang carrier, pero syempre, hindi ang clone na ito ang orihinal niyang katawan. Ang isang blankong clone na walang anumang alaala ay masangkop bilang tagapagdala ng pagmamana ng alaala, at ang unang pangalang lumitaw sa isip ni Jerwin ay Terence.
Maaaring kamuhian ni Jerwin si Terence ng todo, ngunit sa di sinasadya, gusto talaga niyang maging katulad ni Terence. Kung makukuha niya ang genetic sample ni Terence at may clone ito para magamit bilang memory carrier, magiging kasing lakas kaya siya ni Terence. Sa sandaling lumitaw ang ideyang iyon, hindi napigilan ni Jerwin ang sarili na mag-isip ng mas malalim. Habang iniisip niya ito, mas nagiging posible ito. Ang problema lang ay, paano niya makukuha ang kompletong genome ni Terence? Siyempre, ang mga problema ay laging nasosolusyonan. Sa ganitong plano, naniniwala ang isang Jerwin na kaya niya itong gawin. Isa pa, siya na ang general ng gitnang mundo ngayon. Makakahanap siya ng paraan para malutas ang maliliit na problemang ito. Habang lumilipad ang mga iniisip ni Jerwin, matagumpay na minana ni Polong ang alaala ng doktor at umupo nang nakahawak ang mga kamay sa kanyang ulo. Nakatayo si Kimi sa harap ni Polong, hinihintay itong kumalma bago ngumiti. Polong. O gusto mo bang ipagpatuloy ang paggamit ng codename na Dr. Glasses? Inilagay ni Polong ang isang kamay sa kanyang noo at humajijek. MS Lan, tawagin mo na lang akong Polong. Maaaring minana ko ang mga alaala ng propesor, pero mas maganda pa rin pakinggan ang orihinal kong pangalan. Walang problema. Tumango si Kimi at ngumiti. Pwede mong palitan ang palayaw mo kung gusto mo. Tumawa si Polong at nagpasalamat kay Kimi. Pagkatapos ay tumayo siya at kumaway kay Janfeng na malamig na nakamasid mula sa sulok. Janfeng, kumusta na ang progreso ng iyong fusion drug? Halika at tingnan ko. Nagalit si Janfeng. Sino ba itong si Polong? Siya na ang nakatataas sa kanya ngayon. 5,750. Bagamat minana ni Polong ang alaala ng doktor, at dapat siyang maging masaya tungkol dito, pinagsisihan niya na hindi niya ito pinatay sa ilalim ng dagat nang makita niya ang mukha ni Polong. Gayunpaman, gaano man kasaya si Janfeng, hindi niya ito ipinahalata. Masunurin lamang siyang lumapit at sinabing, salamin ng doktor, mabuti at nabuhay ka na muli. Mukhang nasa mabuting kalagayan ako. Kumunat ang noo ni Polong. Tawagin mo akong Professor Kang. Alam kong iginagalang mo ang doktor, at ako nga ang kanyang reinkarnasyon. Pero sana maalala mo na ako na si Polong ngayon. Naririnig mo ba ako? Huwag nang magkaroon ng susunod. Lalong nagalit si Janfeng. Isa siyang misteryosong Ascension Primary Stage Supermaster, ngunit pinagalitan siya ng isang langgam na tulad ni Polong. Hindi ba alam ng gago na ito na kaya niya itong patayin sa isang tingin lang? Narinig kita, hindi ko na uulitin. Sumuko si Janfeng, pakiramdam niya'y labis siyang naapi. Naroon pa rin ang lason sa kanyang katawan. Kung maaalis lang niya ang lason, hinding-hindi niya pakakawalan ang walang hiyang ito. Labis na nasiyahan si Polong sa ipinakita ni Janfeng. Kumuha siya ng pang-ipit sa tagiliran at inihagis ito sa kanya. Gumawa ka ng mas malaking sugat para makita ko. Gusto niya itong gawin mismo, ngunit ang depensa ng espadang nyebe ay hindi kayang basagin ni Newman. Kahit si Polong ay hindi makakapag-iwan ng marka dito, lalo na ang isang pang-ipit. Kumunat ang kilay ni Janfeng. Nagngingit-ngit siya at nasalo ang pang-ipit. Hiniwa niya ang kanyang braso ng may lakas, at isang sugat na may habang 30 sentimetro ang lumitaw sa isang iglap. Napakalalim nito na halos makita na ang buto. Ang lalaking ito ay talagang malupit sa kanyang sarili. Walang pakialam si Polong sa nararamdaman o ekspresyon ni Janfeng, ang itinoon niya ay ang kanyang pansin sa kanyang sugat. Ganun din sina Kimi at Jerwin, inaabangan ang kakayahan ni Janfeng na magpagaling sa sarili. Mabilis na tumulo ang dugo mula sa sugat, ngunit bago pa man ito mabuo, ang sugat ay nagsara sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa loob lamang ng 10 segundo, wala nang natira kahit isang peklat sa braso ni Janfeng, tanging mga bakas ng dugo lamang ang nagpapatunay na talagang lumitaw ang sugat. Pumalakpak si Polong at tumawa. Epektibo. Kahanga-hanga pa rin ang gamot ni House Kang para sa mga sugat, at ang bagong gamot na ito, kapag nagawa na itong maramihan, makakabuo na tayo ng hukbo ng mga patay. Pinunasan ni Janfeng ang dugo sa kanyang braso at ngumisi sa sarili. Masarap nga ang gamot ni House Kang para sa mga sugat, pero hindi naman siya ignorante.
Nakita na niya ang recipe, at ang mga sangkap ay napakabihira at mahalaga sa sekular na mundo. Imposibleng maramihan ang paggawa ng gamot. Bukod dito, tanging si Jianfeng lamang ang nakakaintindi sa sakit at hirap ng fusion drug. Kahit na mayroon siyang mystical ascension primary stage body, halos hindi niya ito matiis. Kailangan niyang makahanap ng isang taong makakatiis sa kapangyarihan ng potion at hindi muna mamamatay. Hindi ipinahayag ni Jianfeng ang kanyang mga iniisip dahil hindi siya nasisiyahan kina Polong at Jerwin. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang layunin ay maging mas malakas at makahanap ng pagkakataon upang maalis ang lason sa kanyang katawan. Saka lamang siya magiging malaya. Pag-uusapan natin ang tungkol sa hukbo mamaya. Pag-usapan muna natin ang plano para harapin si Terence. Kung mas maaga lang sana matapos ni Jianfeng ang fusion, baka hindi mawasak ang Central Saint base. Pero hindi bale, base lang naman yan. Hanggat kaya nating patayin ang kaluluwa ni Terence, magiging sulit ang lahat. Hindi mapigilan ni Kimi ang pag-iisip kung paano niya mapapaalis si Terence. Matapos makita ang pagganap ni Jianfeng, agad niyang pinlano na harapin si Terence. Mabilis na hiningi ni Jerwin ang resulta ng investigasyon. Mabuti na lang at naroon ang pinakabagong feedback, kaya hindi siya nagmukhang walang silbi sa simula pa lang. Binibining Liger, hindi pa rin sumisilip si Terence, pero sabi ng mga kasama natin ay marami raw ang nagtitipon sa villa na dating tinitirhan ni Terence. Siguro nagtatago siya roon para magpagaling, o baka dapat na lang natin silang puntahan at patayin. Kahit wala si Terence, makabubuting patayin ang ilan sa mga tauhan niya. Masiglang mungkahi ni Jerwin. Gusto niyang samantalahin ang presensya ng isang amo na tulad ni Jianfeng para agawin ang walang malay na si Cheryl. Hindi nang ahas si Jerwin na gawin iyon sa normal na sitwasyon, pawang malalakas ang mga tauhan ni Terence, at hindi niya sila maaaring pakialaman. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na niya ginagamit ang kanyang awtoridad. Nag-isip sandali si Kimi, hindi pa lumalabas si Terence, kaya malaki ang posibilidad na nakabalik na siya sa Sky-class Island. Isa lamang siyang primordial spirit, kung tutuusin, kung masyado siyang nasugatan, maglalaho lang siya at babalik. Mukhang kailangan kong kontakin ang pangunahing grupo sa Sky-class Island para kumpirmahin ito. Commander-in-Chief, magpagawa ng ilang tao para patuloy na subaybayan ang villa, at pagkatapos ay maglagay ng ilang kagamitan sa pagmanman sa paligid. Iulat ang sitwasyon sa lahat ng oras. Sige, Miss Liger. Mag-uutos po ako agad. Hindi nagsalita si Jerwin at agad na pinagawa sa kanyang mga tauhan ang trabaho. Nagpadala rin si Kimi ng sulat sa Sky-class Island sa pamamagitan ng espesyal na channel ng Central, nagtatanong tungkol kay Terence. Pagkalipas ng isang araw, nagpadala ng tugon ang Sky-class Island, na nagsasabing nag-imbestiga na sila at natuklasang wala pa ring malay ang katawan ni Terence. Nakumpirma ito, na nangangahulugang hindi na bumalik ang essence spirit ni Terence at nasa mundo pa rin ng mga mortal. Hindi siya nagpakita, marahil dahil masyado na siyang nasugatan. Matapos matanggap ang tugon, hinaampas ni Kimi ang mesa sa tuwa at sinabing, ito na ang ating pagkakataon. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang mangyari. Dapat natin itong samantalahin. Chief Commander Ann, ipakonekta sa iyong mga tauhan ang surveillance signal dito. Kailangan nating obserbahan ang sitwasyon sa villa na ito at siguraduhing nasa loob si Terence bago siya patayin. Para kay Kimi, si Terence lang ang kailangan niyang seryosohin. Kung tungkol naman sa mga tagasunod at kababaihan nito, hindi sila mahalaga. Bago namatay si Terence, hindi niya dapat hawakan ang mga taong iyon, pero kapag namatay na ito, kasing dali lang ng pagbaligtad ng kanyang kamay. Kaya kinailangang siguraduhin ni Kimi na nasa villa si Terence, at pagkatapos ay maglunsad ng isang Thunderbolt Strike para tuluyang patayin si Terence. Walang pakialam na umupo si Jianfeng sa sofa, na parang wala siyang kinalaman dito. Sa katunayan, kung gusto nilang magmanman sa villa, isang napakagandang plano para kay Jianfeng na palihim na pumasok, ngunit ayaw ipaalam ni Kimi sa kalaban, kaya hindi niya ito ginamit. Ayaw itong banggitin ni Jianfeng, kahit nakakampi niya ang Central at ang iba patungkol sa pagpatay kay Terence. May paparating na signal.
Pagkatapos ng utos ni Jerwin, may mabilis na nag-set up ng kagamitan sa pagmamatsyag at inilipat ang video signal. 5,706 na po. Tiningnan ni Kimi ang maliit na screen sa malaking display screen, at ang kanyang mga kamay ay lumilipad sa control keyboard. Bukod sa normal na video surveillance, mayroon ding thermal imaging, infrared imaging, at iba pang high-tech na paraan ng pagsubaybay, na malinaw na nakikita ang bawat direksyon ng buong villa. Sa kasamaang palad, si Terence ay nasa kanyang anyong espiritong yuan, at hindi matukoy ng mga nagbabantay ang eksaktong lokasyon niya. Hindi nila matiyak kung talagang nasa villa si Terence. Dahil dito, hindi naglakas loob si Kimi na kumilos ng padalos-dalos, dahil sa takot na baka hindi niya matamaan si Terence sa isang putok lang at mabigyan ito ng pagkakataong huminga. Ang hindi niya alam ay kung aatake siya ngayon, baka mapatay niya talaga si Terence. Ang ganitong uri ng pag-aatubili sa kritikal na sandaling ito ay talagang nagbigay kay Terence ng pagkakataong mabuhay. Sa villa, nasa tabi pa rin ni Terence si Jenny, pinapanood ang mga pagbabago sa instrumento. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang bumubuti na ang kalagayan ni Terence. Una sa lahat, ang bilis ng pagkawala ng enerhiya ay nagsimulang bumagal pagkatapos ng malakas na muling pagdadagdag sa panahong ito, ngunit ang bilis ng muling pagdadagdag ay tumaas. Kung tama ang hula niya at magiging maayos ang lahat, magigising agad si Terence, at makakamit ang layunin ni Jenny sa pagbabalik. Sa sandaling ito, napagtanto ni Jenny na ang surveillance array na kanyang inilagay ay nakakuha ng ilang kakaibang signal ng enerhiya. Agad siyang nagsimulang gumamit ng kanyang laptop. Ano to? Kagamitan sa pagmamatsyag. Wala pang 10 segundo, madaling natagpuan ni Jenny ang pinagmumula ng signal ng enerhiya. Isa itong thermal imaging device na hindi kalayuan sa villa. Dapat sana'y napansin na ng mga tao sa villa ang mga surveillance camera sa paligid ng villa noon pa man, pero ginamit ng mga taong ito ang dahilan ng pagkukumpuni ng base station para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi naghinala sina Jacob at ang iba pa, at lantaran na lang silang naglagay ng lahat ng uri ng kagamitan sa pagmamanman sa paligid ng villa. Kung pag-uusapan ang karanasan sa pakikipaglaban, walang sino man sa villa ang makakapantay kay Terence. Hindi makapagsalita si Jenny. Kung hindi dahil sa kakaibang enerhiyang natukoy ng surveillance device, hindi niya mapapansin ang ginagawa ng mga tao sa labas. Gusto kong makita kung sino ang nag-aalala sa kapatid kong si Terence. Single ni Jenny at agad na sinundan ang signal sa kabilang direksyon sa kanyang laptop, sinusubukang alamin kung saan napupunta ang signal. Ang talento ni Jenny ay hindi lamang sa kanyang pananaliksik at paglikha ng iba't ibang imbensyon. Sa katunayan, isa siya sa nangungunang 5 hacker sa mundo, at ang kanyang mga kasanayang teknikal ay hindi mas mahina kaysa sa walang malay na si Turanran. Wala lang talagang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, at paminsan-minsan lamang siyang lumilitaw para sa kasiyahan, kaya hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanya. Kahit ilang taon na siyang wala sa secular na mundo, hindi lang bumaba ang kakayahan ni Jenny, kundi lalong lumakas pa. Malamang ay nagtayo na siya ng sarili niyang mga depensang pangseguridad at nahak ang mga ito sa Sky-class island. Para kay Jenny, isa lamang itong maliit na laro para mag-relax kapag siya ay pagod. Hehe, nahuli ko ang buntot mo. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 minuto, buong pagmamalaking humagalpak ng tawa si Jenny. Mas simple ito kaysa sa seguridad na inilagay niya mismo. Hindi kailanman inakala ni Kimi na masusubaybayan ni Jenny ang mga kagamitan sa pagmamanman. Ang mga kasanayang teknikal ni Kimi ay hindi mas mababa kay Jenny, ngunit hindi kailanman inakala ni Kimi na matutuklasan at masusubaybayan siya ng mga tao sa villa, kaya hindi siya naghanda ng masyadong komplikadong depensa. Ang ilang firewall ay itinayo ni Kimi dahil sa nakagawian. Sapat na ang mga ito para sa mga ordinaryong hacker, ngunit wala itong silbi laban kay Jenny. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila nahanap ang pinagmumulan ng signal, ngunit tahimik ding sinundan ni Jenny ang video signal at hinak ang central system. Bihira silang magbukas ng receiving port ng mag-isa. Iiwan lang ni Jenny ang kanilang mabait na imbitasyon kung hindi niya ito gagamitin ng maayos. Ang sentro. Alam ko na, tingnan natin kung saan ka makakatakbo ngayon.
Ang screen sa harap ni Jenny ay puno ng confidential na impormasyon mula sa central computer. Maging ang magagandang mata ni Jenny ay puno ng panatikong tingin. Kulang ang espasyo sa hard disk. Ano ba to? Bulong ni Jenny sa sarili. Mabilis niyang pinarada ang isa pang computer at ikinonekta ito. Ipinagpatuloy niya ang pagkopya sa central database. Ginamit din niya ang oras na ito para tingnan ang sitwasyon ni Terence. Maganda pa rin ang takbo ng sitwasyon, kaya bumalik siya sa central computer sa control center. Dahil sa pinakamataas na antas ng control, kayang kopyahin ni Jenny ang lahat ng confidential na impormasyon ng central nang walang pag-aalinlangan. Plano niya sana na burahin ang lahat ng impormasyon pagkatapos niya itong kopyahin, ngunit malamang na malalaman ito ng mga tao ng central. Kaya naman, nanatiling lubos na maingat si Jenny at kinopya lamang ito. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Biglang nakakuha ng atensyon ni Jenny ang pangalan ng isang proyekto. Ito ay ang B, isang sinaunang mitya ng espiritu. Malinaw na ang pangalan ay kay Terence, kapatid, at wala siyang paraan para palampasin iyon. Palihim niyang sinilip ang file. Laking gulat niya, ang proyektong pananaliksik ay patuloy pa rin, at ang impormasyon ay patuloy na ina-update. Sa madaling salita, nakarating si Jenny sa live broadcast. Ang Essence Soul Burner ay isang pinasimpleng aparato batay sa super flames na sinaliksik ng doktor na nakasalamin sa gitnang Holy Region. Maaari itong dalhin bilang target, ngunit ang kapangyarihan ng mga apoy sa loob ng unit ay hindi hihina. Ang alaala ng doktor ay naipasa kay Polong, kaya siya ang namamahala sa proyekto ngayon. Tumulong din si Kimi sa paglutas ng ilang problema, at mabilis na umunlad ang pananaliksik. Habang pinapanood ni Jenny, palihim siyang nagulat. Hindi lang siya ang henyo sa mundong ito. Ang lalaking bumuo ng Primordial Spirit Burner ay isang napakatalinong nilalang. Pakiramdam ni Jenny ay hindi naman siya gaanong nakababa sa kanya. Siyempre, hindi ngayon ang tamang panahon para humanga sa lakas ng kanyang kalaban. Nang makitang malapit ng makumplito ang pananaliksik ng Primordial Spirit Burner, naramdaman ni Jenny na dapat siyang gumawa ng isang bagay, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi naman sa walang anumang hakbang si Jenny, ngunit mayroong higit sa isang plano ng aksyon na maaari niyang gawin. Hindi niya alam kung alin ang pinakamahusay na plano sa ngayon. Terence, bro, ang swerte mo talaga. Si Jenny ang dumating, kung ibang kapatid lang sana iyon, hindi nila malalaman ang plano ng Central. Dahil alam niyang bumubuti na ang kalagayan ni Terence, bumuti rin ang mood ni Jenny, at hindi niya napigil ang purihin si Terence. Wala siyang pakialam kung maririnig siya ni Terence o hindi, sasabihin muna niya rito, kung sakaling makalimutan nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.